ko lang po sa inyo yung Bible, marinig nyo lang po yung simpleng paraan ng kaligtasan, sabi po sa Bible. Kasi sabi po sa Bible, sa salita po ng Diyos, ikaw na nakakaalam ng tama, ng kalooban ng Diyos, na mensahe ng Diyos ng kaligtasan, ikaw hindi nagsasabi sa kanila, may pananagutan ikaw sa kanilang dugo. Sabi po yun sa Bible, yung taong lingkod ng Diyos, hindi niya sabihin yung kaligtasan ng Panginoon, may pananagutan siya sa iba. Kasi nalalaman niya, hindi niya sinasabi may panganib pala. Alam niyo po ma'am, nay, ate, kuya, may isang Bible verse lang po. Sigurado po ako, naririnig nyo na ito maaari. Maulit-ulit. Sikat siya na Bible verse sa Bible. Yun John 3:16. Sabi po dyan sa salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po sa Bible. Ano po? So kung mapapansin nyo po doon, sinabi ng Bible po pag tinagano, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, at ibinigay ang anak ng Diyos, si Jesus po yun. At sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, sabi ng Bible ay hindi mapapamaksan po doon sa impyerno, kundi magkakaroon po ng buhay na walang gan. Yun ang nampalataya po sa Panginoon Jesus. Sabi po yan sa Bible. Doon pa lang po sinasabi ng Diyos sa lahat ng tao yung kaligtasan. At doon pa lang po sinasabi ng Diyos na ayaw niya mapahamak ang tao sa impyerno. Sabi po sa Bible, tayo po ay makasalanan at tutungo po ang ating kahala sa impyerno pag tayo po ay namatay. Sabi ng salita po ng Diyos. Pero hindi po ibig ng Diyos na tayo mapahamak po sa impyerno. Kaya po pinadala yung anak ng Diyos, si Jesus po yung Savior, para maligtas po tayo sa impyerno habang buhay. Sabi po yan sa Bible. At ang nanampalataya po sa Panginoon, sabi po ng Bible, mayroon ng buhay na walang gan. At sa langit po pupunta pag namatay, hindi na po sa impyerno. Ligtas na, sabi ng Bible. Ginanampatay sa Panginoon po. At may langit na naghihintay sa kanya, bahay na ginto, na pangako ng Diyos na sasampalatay sa kanya. Sabi po sa Bible, na mensahe po ng Diyos. At by the way po, para malaman nyo din po na 2,000 years ago yung Bible verse po na yun, naganap yun sa bayang Israel. Napako po si Jesus sa krus. Sabi sa Bible, pag binasa nyo po sa Bible lang, napako po si Jesus sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay po sa ikatlong araw po si Jesus. Sabi ng Bible. And then, nabubuo po yung dugo ni Jesus sa krus, dumanak para sa kapatawaran ng kasalanan sa tao po. And then, kaya po dumanak yung dugo ni Jesus sa krus, nabubo, kaya po napako si Jesus sa krus, binayaran niya yung kasalanan po para forever tayo maligtas sa impyerno po, sa punishment. Sabi po sa Bible. Kaya huwag niyo pong papawalang bahalain yung Savior niyo po, si Jesus, na anak ng Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi niya po kayo ibig mapahamak sa impyerno. At ang sabi po ng Bible, may utos po ang Diyos na tayo po ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po ng Bible, repent, repent. Sabi ng Bible, repent. Sabi po ng salita ng Diyos, talikuran ang maling landas, maling direksyon, at ang kasalanan, turn away. Magbagong isip, magbagong puso, talikuran ang maling landas at aminin sa Diyos na ikay nagkasala at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili doon sa impyerno at sa kasalanan, sa kaparusahan. Sana yan po, ipag-pray nyo po yun sa Diyos. Aminin nyo kayo makasalanan, magsisi po. Yan ang sabi po ng Bible. Change of mind, change of heart. Talikuran na maling landas at aminin sa Diyos na tayo nagkasala sa Kanya, sa Panginoon Jesus po. And then, ilagay nyo po, ipahala nyo, trust nyo, pananampalataya nyo po, o faith nyo po sa Panginoon Jesus na inyong tagapagligtas Savior ng buong puso. Yung ginawa po ni Jesus sa krus. Na death, burial, and resurrection niya, na paraan ng kaligtasan. Panampalataya nyo ng buong puso po na yun po magligtas sa atin sa impyerno, wala na iba. Yun lang po. At ipag-pray nyo din po sa Diyos na ipahayag nyo po na si Jesus ay Panginoon at anak ng Diyos at binuhay ng Diyos sa mga patay. Ipag-pray nyo din po yun sa Diyos. At ipag-pray nyo din po sa Panginoon Jesus na tinatanggap nyo po si Jesus na inyong tagapagligtas Savior ng buong
ating kaluluwa, doon po sa impyerno na hindi tayo mapapakto. Mahal po kayo ng Diyos, huwag niyo po siyang babaliwalain. Siya lang po ang yaman na meron tayo. At yung John 3:16, sabi ng Bible verse, ang sumampalataya sa Panginoon Jesus ay buhay na walang ganap. Na mapapamak kahit kailan sa impyerno. At ang Diyos po ang magligtas sa inyo. Salamat po. Glory to God ng Bible. Biyaya niyo lang po yan, maisip sa inyo. Sa Bible. Video po na yan. Hindi ko anong purpose po niyan, kundi ibang tao makapakinig din po ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tao ay busy na sa cellphone, hindi na nga napayag magpa-share ng Bible po pag kinakatok sa bahay. Ang hirap na po minsan. Yun po yung ginagawa namin. Nakakalungkot, marami nagre-reject, pero salamat pa rin sa Panginoon. Kaya ngayon, sa lahat anong paraan, ipahayag mo ang kaligtasan ng Diyos. Sabi sa Bible, internet man yan, sa kalsada, sa bahay-bahay, para maligtas sila ng Panginoon. Kaya yun po, makatandaan nyo po yung Bible verse na John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him will not perish, but have everlasting life. Yun po yung mensahe ng Diyos sa atin. Salamat! Magandang hapon po sa inyo.